Hello po sa inyong lahat. Welcome to my channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. So sa video ko ngayon guys ay i-share ko lang sa inyo kung paano gamitin ang touchscreen na cellphone. So itong i-share ko sa inyo guys ay yung aking mga nalalaman lamang. At saka bawat cellphone kasi bawat touchscreen kasi 'di ba iba-iba naman yung brand. So bawat brand may kanya-kanya silang buttons, minsan iba-iba, pero mostly talaga guys sa mga touchscreen, hindi din sila nagkakalayo kung paano gamitin. Kaya sabi ko, try kong gawan to ng video para sa mga first time pa lang nabibili ng touchscreen na cellphone at wala pang idea, ito ay para sa kanila at para sa mga hindi pa masyado marunong sa paggamit ng touchscreen. Pero ako guys, hindi pa rin naman ako marunong. Kumbaga, kung ano nga lang yung nalalaman ko, yun yung isi-share ko sa inyo. So, ito yung aking cellphone. Sinsya na guys kung masilaw. Yan. So, itong cellphone ko, nakaano siya, punch hole. So, dito inilalagay yung SIM cards at memory card. So, kung ganito yung cellphone nyo, kung ganito yung cellphone na nabili nyo, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng SIM card. So, ito yung pin. Gagawin natin, ganyan siya no. Hindi pa nakalagay yung holder. So, itong butas na to, click natin mga 2 seconds. So, 1, 2, ayan, tumunog na. Then, tingnan nyo, ayan. Nakausli na yung So, pwede nating kunin. So, ito, pwede natin siyang tanggalin. So, kapag dalawa, dual SIM. Tapos, dito yung memory card. So, ilalagay natin yung memory card. Ayan. Susundan nyo lang guys kung paano ilalagay yung mga SIM card. Para tama yung pagkakalagay nyo. So, ito pa yung isa. So, dito guys yung SIM 1. Dito yung SIM 2. Dito yung memory card. Then, kapag okay na, pwede na natin siyang ibalik. Lagay dito. Yan. Dahan-dahan. Then, push natin dahan-dahan. Ayan. Then, usually guys, dito, off, on, tsaka pag-restart, dito yan. Pag papatayin natin yung cellphone, pagbubuksan, pag i-restart, dito natin i-click. Long press lang natin to. Dito naman yung sa volume. Dito natin papahinaan sa baba. Yung sa taas naman, pagpapalakas ng volume. Minsan, may mga cellphone na dito rin nag-i-screenshot. Halimbawa, itong cellphone ko na to. Minsan, itong dalawa na to. Itong power button at saka yung volume down. Pagsabayin nyo yan, then makakapag-screenshot na kayo. So, ito, naka-open na to naka-open na. Wait lang. Pataasin natin yung brightness para maklaro nyo. Ayan. Ayan. Sa baba tayo kasi masilaw. So itong cellphone ko, scroll nyo lang pababa, ganun lang kayo. Ayan. Then, makikita nyo na yung mga buttons na meron dito. So, baba nyo pa. Ayan. So, marami yan. So, andito yung wifi, data. So, kung ano yung kailangan nyo, yun yung i-click nyo. For example, mag-data kayo, mobile data, click nyo lang to. Ganyan. Tapos, pag nag-blue, ibig sabihin, naka-on na yan. Then, kapag Bluetooth naman yung gusto nyo i-on, click nyo lang yung Bluetooth. Ayan. Pag nag-blue na, ibig sabihin, naka-on na yung Bluetooth nyo. So, gusto nyo i-off, click nyo lang ulit. So, ganun lang din naman guys. Pag on, pag off, ganun lang din. Click nyo lang para ma-off. Then, kung gusto nyo patayin yung location, ganun din, click nyo lang. So, mapapatay na yung, ma-off na yung location. So, may nakalagay din dito yung MB na nagamit nyo sa buwan na to. Then, yung time, yung day, yung date, tapos yung weather ngayon. So, ito, sa settings to sinisave. Then, andito rin yung percentage ng inyong battery kung ilan na lang. Then, dito naman yung brightness. So, ito kung gusto nyo pahinaan, ganyan siya. Pag pahinaan nyo, of course, hihina din yung screen.
Tapos kung gusto nyong mas klaro, lalakihan nyo yung brightness. Ayan. So, ganun lang. Sa aking cellphone, ganito siya. Pero sa ibang cellphone, guys, sa baba, halimbawa, ganito. Pag ganyan sa kanila, scroll sila pataas. Pero itong sa akin, pababa. Saan dyan yung mga, Tapos yung mga notifications, dito yan. Minsan na-appear yan dito. So, kung gusto nyo mawala to, ganyan nyo lang. Mawawala na yan. Tapos yung mga ganito, yun yung meron kayong in-upload, tapos hindi pa natapos yung pag-upload. So, ganyan pa siya. Tapos kapag meron ng internet, magkukontinue yan pag-upload. So, ibalik nyo, scroll up nyo para mawala yan. Then, para makita nyo lahat ng mga applications na meron sa cellphone na to, scroll lang kayo pataas. Kahit dito kayo magsimula, ganyan lang yan. Then, back nyo lang. Ayan na. Yung mga applications, lahat na meron sa cellphone na ito. So, naka-alphabetical from letter A, ayan, down to letter Y. So, ganyan lang. Of course, kung meron kayong gustong application, so, ang gagawin nyo, i-click nyo lang yan. Ayan, so, ganun lang. Itong touchscreen kasi guys, madali lang din naman siya, basic lang din naman yung mga informations na nandito. Kailangan nyo lang talaga intindihin yung mga nakasulat o yung mga instructions kung saan kayo magkiklik, kung ano yung gagawin nyo. Yun lang naman kailangan nyo ding intindihin ng mabuti. Then, ito namang cellphone ko, pag nag-screenshot to, pwede dito, pwede rin dito. Halimbawa, itong tatlong slide ko siya pababa. Yan. Then, mag-i-screenshot na yan. Yan na yon. Then, yung pangalawang option, long press ko yung tatlong finger. Then, pwede akong mag-manual na ng gusto kong i-screenshot. Ganyan siya. Then, click ko yung check. So, diba kung iisipin nyo, madali lang siya, basic lang. Halimbawa, itong in-screenshot ko, gusto ko siyang i-delete kasi mali. So, click nyo lang itong delete icon. Kung gusto nyong i-save to, click nyo lang yung check. Okay na yun. So, ganun lang. Mga basic lang yung guys. Tapos, pwede nyo itong i-long press. Then, lalabas yung mga all about dito sa wallpaper. Bawa yung transitions ng pag-slide nyo, yung widgets, yung wallpapers. Pero din kayo mamili dito ng mga wallpapers, guys. Merong mga free na wallpapers dito. Tapos, yung picture, halimbawa itong picture, gusto nyo siya gawing wallpaper ng cellphone nyo, click nyo lang tong more, click set as wallpaper, hanapin nyo lang yung set as wallpaper, din ito na, pwede nyo siyang i-adjust sa gusto nyo, then kapag okay na, click nyo lang yung apply. So, pag lock screen, dun yun sa kapag i-open pa natin yung cellphone, yun yung picture na appear. Pag home screen, yung dito na sa screen natin. So, kung gusto naman natin both home at lock screen, siya pa rin. So, click nyo to. Home screen lang muna. So, yun na. Exit tayo. So, ayan na yung home screen. Try natin ito naman. Try lang natin. Extra lang to. Halimbawa, ito yung sa lock screen naman. Click more. Set as wallpaper. Then, adjust natin ng konti. Click apply. Lock screen naman siya. Yan na. Then, off muna natin. Then, on natin. So, yun na. Ito yung lock screen wallpaper. So, ganun guys. Kapag meron kayong password, i-scroll nyo lang pataas. Then, ilagay nyo yung password nyo. So, ito yung home screen na wallpaper. Tapos, dito sa taas, yung sa akin walang nakalagay. Pero sa baba meron. Kapag ganito, speaker din to. Ito naman, yung lagayan ng charger. Ito, yung sa headset. Tapos, dito naman yung sa lagayan ng SIM cards at memory card. Dito naman yung pag-on, off, restart dito. Sa volume, dito yon. Pagpahina ng volume sa baba, pagpapataas ng volume sa taas. Then, ito yung flashlight sa aking cellphone.
Itong tatlo, camera yan, camera. Then, ito naman dito yung front camera. Tapos ito pang maliit na ano dito, speaker pa din yan. Ganyan siya. So, itong cellphone na to guys, hindi siya nabubuksan. Hindi. Kaya dito lang nakalagay yung SIM card at ano. Tapos kapag kukunin natin yung SIM cards natin guys at saka memory card, kukunin or maglalagay tayo, okay lang kahit hindi natin i-off yung cellphone kasi hindi naman siya konektado sa battery. Dito lang naman siya sa gilid. Yan. Tapos, yan yung SIM 1 at SIM 2. Ganyan siya. Malalaman nyo naman kung hindi na nabasa yung SIM nyo kasi walang bar yan. Yan. Saka sa memory card, kapag nakita yung mga pictures sa inyong gallery, yung mga music, ibig sabihin, maayos yung pagkakalagay ng memory card, nabasa siya. So, ano pa ba? Yun lang naman yung ano ko. Hindi ko na siya iisa-isahin lahat, guys, kasi sobrang matatagalan tayo. Halos, baka abutin tayo ng isang araw nito kung lahat talaga. So, ganun lang. Halimbawa, gusto nyo ng ganito. Gusto nyo pagsama-samahin, halimbawa itong akin. Ito yung mga applications ko na all about social media. So, kung gusto nyo ng ganito, gawa kayo ng sariling folder, ganito yung gagawin nyo. Halimbawa, Halimbawa, itong contacts. Long press nyo and then dalhin nyo dito. Then, another na naman na application. Halimbawa, compass, long press. Then, lipat nyo. Ilagay nyo dyan. Isama nyo siya. So, ayan, nakita nyo, nagsama na sila. Then, hanap pa tayo ng panibago. Long press nyo, then, sama nyo dyan. So, ayan. Tatlo na sila. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng pangalan, palitan nyo tong folder, click nyo yan. Then, lagyan ng, halimbawa lang, files. So, nasa inyo na kung paano nyo ilagay yung text. Kung puro ba big letter or small letter. So, pwede nyo ring lagyan ng mga emoji. Yan. Then, back nyo lang. Then, okay na yan. Nakasave na yan. Ayan na. So, ganun lang guys yung paggawa ng folder para yung halimbawa yung nag-e-edit kayo, tulad nitong sa akin, nag-e-edit ako. So, ito yung mga applications na ginagamit ko sa aking pag-e-edit para isahan na lang, para hindi na ako maghanap-hanap pa. Pag meron akong hahanapin, dito na ako pupunta sa aking editing application. Diyan lang siya. So, nakaayos na to guys. Ito yung mga importanteng application sa akin. Pinagsama-sama ko rin. So, ganun lang guys yung paggawa ng folder. Kung gusto nyo naka-organize yung mga applications nyo, ganyan yung gagawin nyo. Then, settings naman, kung meron kayong mga kakalikutin sa inyong cellphone like oras, mga accounts, dito lang yan lahat guys sa settings. Yan lang yung kakalikutin nyo. Basta yung sabi ko nga kanina, intindihin nyo ng mabuti yung nakasulat dito yung instructions. Basahin nyo ng mabuti at intindihin nyo kasi dun nyo kasi malalaman kung ano yung meron dyan. Kung ano yung gagawin nyo. Then, pag off nyo yung screen, ganyan siya. Pag on, ganyan. Then, kung meron kayong password, then, type nyo lang yung password nyo. Tapos yung paglagay ng password guys, all about mga brightness, andyan din yan sa, sa settings. Diyan nyo siya gagalawin. Tapos ito naman, halimbawa itong folder na to, meron kayong application na tatanggalin, click nyo lang yan, then click remove. Then matatanggal na yan, then back nyo. Tapos itong folder na to, kung gusto nyo i-delete lahat, click nyo lang yan, then remove folder. Tapos, mawawala na yun. Wala na. Wala na yung ginawa natin kanina. Pero itong mga ginawa ko nandito pa. Kasi isa lang naman yung folder na dinelete natin. So, volume. Pagpapababa ng volume. Pwede rin dito guys. Pwede rin manual. Ganyan-ganyan. Pwede rin. So, kung gusto nyo walang sound dito, naka-vibrate, yan. Meron naman dito. Meron din dito. Yan. So, marami. Lang, kapag nasanay kayo guys, ma-master nyo na yung paggamit nito. At saka, mas maganda, mag-explore din kayo ng mag-explore. Pag wala kayong ginagawa, click na lang kayo ng click, aralin nyo lang ng mabuti ito hanggang sa alam nyo na yung kung ano-ano yung mga meron dito. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon.
Sana after nyo ito mapanood ay nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa paano gamitin ang touchscreen na cellphone. At yung mga ibang informations guys, andyan lang talaga yan sa settings, basahin nyo. Andyan kung paano kayo makapag-screenshot sa cellphone na yan, paano nyo palitan yung font, paano nyo palakihin yung font, yung keyboard, paano nyo palitan yung color, andyan yung sa settings guys, lahat, display, oras, maglagay ng password, magtanggal ng password, magpalit, andyan sa settings yan, lahat. So, pa-favor na lang po ako guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!